Ang halimuyak ng mga puting sampagita at rosas na nagmumula sa malalawak na hardin ay humahalo sa malamig na hangin ng gabi, pumapasok sa mga naglalakihang pinto ng mansyon ng mga Del Marco. Sa loob, ang malamyos na tunog ng isang string quartet ay nagsisilbing saliw sa mahihinang tawanan at bulungan ng mga pinakamakakapangyarihan at maimpluwensyang tao sa Maynila. Ang sahig na gawa sa Italianong marmol ay kumikinang na parang salamin sumasalamin sa libu-libong maliliit na ilaw mula sa 3 dambuhalang chandelier na gawa sa kristal na nakabitin sa mataas na kisame. Ito ang ika-50 anibersaryo ng Del Marco Prime Holdings, ang imperyong itinayo mula sa real estate at mga luxury hotel na halot kasing kahulugan na ng karangyaan sa Pilipinas. At sa gabing ito, ang Acacia Estates, ang puso ng kanilang yaman, ay bukas para sa lahat, isang pagpapakita ng kapangyarihan na kasing enggrande ng kanilang pangalan. Sa gitna ng lahat ng ito, nakatayo si Elara Santiago Del Marco. Ang kanyang ivory silk gown ay marahang yumayakap sa kanyang katawan at sa maliit na umbok sa kanyang tiyan, isang sikretong 4 na buwan pa lamang niyang itinatago, isang pangako ng bagong buhay. Sa kanyang tabi, ang asawang si Marco Del Marco ay ang perpektong imahe ng isang tagapagmana, matikas sa kanyang pinasadyang barong. Ang ngiti ay hindi nawawala sa kanyang mga labi habang binabati ang mga bisita. Mahal bulong ni Marco, ang kanyang braso ay mahigpit na nakapulupot sa baywang ni Elara. "You are the most beautiful woman in this room." Lahat sila sa'yo nakatingin. Isang matamis na ngangiti ang gumuhit sa mga labi ni Elara. Totoo ang sinabi ni Marco. Sa loob ng 2 taon nilang pagsasama, pinaramdam nito sa kanya na siya ang sentro ng mundo nito. Siya isang arkitekto mula sa Cebu na pinalad na makuha ang puso ng tinaguriang Golden Boy ng Maynila. Ang kanilang pag-iibigan ay parang isang modernong fairy tale, isang kwentong laman ng mga society magazine at hinahangaan ng marami. "Binobola mo na naman ako," sagot niya habang inaayos ang kurbata ng asawa. "Pero salamat. Masaya ako na nandito ka sa tabi ko. Lagi, mahal." Lagi, sagot ni Marco, at isang magaan na halik ang kanyang iginawad sa noo ni Elara. Ang kanilang sandali ay natigil nang maramdaman nila ang isang presensyang tila nagpapabigat sa hangin. Mula sa karamihan, dahan-dahang lumapit si Doña Victoria Del Marco, ang matriarka ng pamilya. Sa edad na 62, ang tindig ni Doña Victoria ay nananatiling tuwid at maringal. Nakasuot siya ng isang emerald green terno na lalong nagpatingkad sa kanyang maputing balat at sa mga alahas na diamanting kumikinang sa kanyang leeg at mga daliri. Ang kanyang mga mata, kulay abo at matalas, ay tila kayang basahin ang pinakatatagong lihim ng sinuman. Marco, hiyuwika niya, ang boses ay kalmado, ngunit may bigat ng awtoridad. "Ang mga bisita mula sa embahada ng Espanya ay hinahanap ka." Huminto siya at tiningnan si Elara mula ulo hanggang paa. Isang bahagyang pagtaas ng kanyang kilay, ang tanging pahiwatig ng kanyang iniisip. "Elara Hija, that's a modern choice for a Del Marco anniversary. Napakaganda. Ang papuri ay parang balaraw na binalutan ng seda." Alam ni Elara ang ibig sabihin nito. Para kay Doña Victoria, siya ay mananatiling isang tagalabas, isang babaeng may sariling karera, isang moderna na hindi lubos, na nauunawaan ng mga lumang tradisyon at bigat ng pangalang Del Marco. "Salamat po, Mama," magalang na sagot ni Elara, kahit pa may kung anong kumirot sa kanyang dibdib. Ipinasya kong magsuot ng isang bagay na komportable, lalo na po ngayon. Marahan niyang hinaplos ang kanyang tiyan, isang kilos na hindi nakaligtas sa matalas na mata ng kanyang biyenan. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Doña Victoria. "Of course, ang kapakanan ng aking magiging apo ang pinakamahalaga sa lahat," sabi niya. Ngunit ang tono ay walang bahid ng init o pananabik. "Just remember, Elara, being a Del Marco
is a full-time responsibility. It requires sacrifices. I trust your architectural projects are not taking too much of your time. Bago pa man makasagot si Elara, bumaling na ulit ito kay Marco. Halika na, hiho. Huwag nating paghintayin ang ating mga bisita. Naiwang mag-isa si Elara sa gitna ng pagdiriwang. Pinanood niya ang kanyang asawa at biyenan na maglakad palayo isang perpektong larawan ng mag-inang may dugong bughaw. Bigla ang ingay ng kasiyahan sa paligid ay tila naging mapang-asar. Ang karangyaan ng mansyon ay tila nangungutya sa kanyang pinagmulan. Para makahanap ng kapayapaan, nagpasya siyang magtungo sa silid-aklatan, ang paborito niyang bahagi ng mansyon. Isang santuwaryo ng katahimikan na puno ng mga libro tungkol sa sining at arkitektura. Sa pagpasok niya, ang ingay mula sa bulwagan ay napalitan ng isang solemne na katahimikan. Ang amoy ng mga lumang papel at pinakintab na kahoy na nara ay tila yumakap sa kanya. Nilapitan niya ang isang estante na puno ng mga libro tungkol sa mga makasaysayang gusali. Ngunit habang hinahaplos niya ang mga ito, isang bagay sa isang madilim na sulok ang pumukaw sa kanyang pansin. Isang mahabang tubo na gawa sa karton na babalutan na ng alikabok na nakasandal sa pagitan ng estante at ng pader. Dahil sa kanyang likas na kuryosidad bilang isang arkitekto, kinuha niya ito. Maingat niyang binuksan ang takip at inilabas ang isang rolyo-wolyo ng lumang papel. Paglalatag niya nito sa malaking mesa na gawa sa mahogany, bumungad sa kanya ang isang blueprint. Luma na ito, ang mga linya ay medyo kupas na, ngunit malinaw pa rin ang mga detalye. Ito ay ang plano ng West Wing, ng kauna-unahang hotel, ng mga Del Marco sa Baguio, isang bahagi ng gusali na alam niyang giniba na 30 taon na ang nakalipas. Dahil daw sa structural damage, pinag-aralan niya ang bawat detalye, hinahangaan ang klasikong disenyo. Ngunit sa kanang ibabang bahagi ng plano, sa tabi ng lagda ng orihinal na inhinyero, may isang sulat kamay na anotasyon na isinulat gamit ang pulang tinta. Maliit ito at tila minadaling, ngunit sapat na para mabasa niya. Huwag ituloy ang investigasyon. Ang nangyari sa West Wing ay aksidente. Utos ni V na patigil sa paghinga si Elara. Ang salitang aksidente ay nasa loob ng mga panipi na para bang may ibang kahulugan ito. At ang letrang V, sino pa ba ang makakapagbigay ng ganoong klasing utos sa imperyong ito? Kundi si Victoria, isang malamig na kaba, ang gumapang sa kanyang buong katawan, mas malamig pa kaysa sa aircon ng silid-aklatan. Anong aksidente? Anong investigasyon? Bakit kailangang itago ito? Mabilis niyang ibinalik ang blueprint sa tubo. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Ang perpektong ilusyon ng kanyang buhay ay biglang nagkaroon ng lamat. Sa ilalim ng karangyaan ng mga ngiti at ng kapangyarihan ng pamilyang kanyang pinasukan, may isang madilim na sulok na ngayon lang niya natuklasan. Isang lihim na nakatago sa isang lumang papel, naghihintay na mabuklat. Mahal, nandito ka lang pala. Napatalon sa gulat si Elara at mabilis na itinago ang tubo sa kanyang likuran. Si Marco ay nakatayo sa may pintuan, ang kanyang mukha ay nag-aalala. Kanina pa kita hinahanap. Ayos ka lang ba? Namumutla ka. Pilit na ngumiti si Elara, sinusubukang itago ang kabang nararamdaman. Oo, ayos lang ako. Medyo nahilo lang siguro. Alam mo na dala ng pagbubuntis. Lumapit si Marco at niyakap siya. Gusto mo na bang magpahinga? Pwede naman tayong umakyat na. Maiintindihan naman nila, Mama. Hindi. Okay lang ako, mabilis niyang sagot. Balik na tayo sa party. Ayokong isipin ni Mama mo na sinusolo kita. Ngumiti si Marco, walang kamalay-malay sa bagyong namumuo sa isipan ng kanyang asawa. Inakay niya si Elara, pabalik sa bulwagan, pabalik sa nakakasilaw na liwanag at ingay. Ngunit para kay Elara, lahat ay nagbago na. Ang magandang musika ay parang isang panaghoy. Ang mga kumikinang na ilaw ay tila naglalabas ng mga anino.
At ang bawat ngiti na nakikita niya, lalo na ang nangiti ng kanyang biyenan, ay tila isang maskara na nagtatago ng isang katotohanang napakadilim at nakakakilabot. Hawak niya ang kamay ng kanyang asawa, ngunit sa kanyang isipan, hawak niya ang isang tanong na magpapabago sa lahat. Ano ang totoong nangyari sa West Wing? Kinabukasan, ang sinag ng araw na tumatagos sa matataas na bintana ng mansyon ay tila nagdadala ng isang mapanuring liwanag. Ipinapakita ang bawat alikabok sa hangin na hindi nakikita sa artipisyal na kinang ng nakaraang gabi. Ang mansyon na kagabi, isang palasyo ng pagdiriwang, ngayon ay tila isang malaking kulungan ng katahimikan. Para kay Elara, ang katahimikang yon ay nakakabingi. Hindi siya nakatulog ng maayos. Ang mga salitang nakasulat sa lumang blueprint ay paulit-ulit na umiikot sa kanyang isipan. Aksidente. Utos ni V. Ang imahe ng tubo ng karton na itinago niya sa ilalim ng kama ay tila isang bombang naghihintay na sumabog. Buong tapang na nagpasya siyang kailangan niyang malaman ang katotohanan. Hindi dahil sa pagiging tsismosa, kundi dahil sa isang malalim na pangangailangan para sa kaayusan, isang katangian niya bilang arkitekto. Ang isang gusali na may itinatagong depekto sa pundasyon ay tiyak na babagsak. At naramdaman niya ang pundasyon ng pamilyang ito ay may lamat. Natagpuan niya si Doña Victoria sa solarium, nakaupo sa isang silyang yantok at marahang humihigop ng kape habang nagbabasa ng pahayagan. Ang liwanag ng umaga ay nagbibigay diin sa bawat linya sa kanyang mukha, mga linyang hindi nagpapakita ng edad, kundi ng kapangyarihan. Mamamagandang umaga po, bati ni Elara. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Sa kanyang mga kamay, hawak niya ang nakarolyong blueprint. Tumingin si Doña Victoria mula sa kanyang binabasa. Ang mga mata nito ay kasing lamig ng hamog sa umaga. Elara, maaga ka yata. Hindi po ako masyadong nakatulog pag-amin niya. Lumapit siya, inilapag ang blueprint sa mesang salamin sa harap ng biyenan. May nakita po kasi ako kagabi sa silid-aklatan. Bilang isang arkitekto, hindi ko po mapigilang maging interesado. Tiningnan ni Victoria ang tubo, pagkatapos ay ibinalik ang tingin kay Elara. Walang mababakas na emosyon sa kanyang mukha. Isang lumang papel lamang yan, Hija. Bahagi ng kasaysayan ng pamilya na mas mabuting hayaan na lamang sa nakaraan. Naiintindihan ko po, mahinahong sabi ni Elara, pero ang nakasulat po dito, tungkol sa West Wing ng hotel sa Baguio. May nakalagay pong aksidente. Ano po ba talaga ang nangyari doon? Ang pagbabago sa mukha ni Doña Victoria ay banayad, ngunit para kay Elara ito ay kasing lakas ng isang lindol. Isang bahagyang paninigas ng kanyang panga, isang kislap ng yelo sa kanyang mga mata. Ibinaba niya ang kanyang tasa ng kape nang may kalkuladong dahan-dahan. May mga bagay sa pamilyang ito, Elara, na hindi mo kailangang malaman. Sagot nito. Ang boses ay kalmado pa rin, ngunit may halong babala. Ang iyong tungkulin ay maging asawa ng aking anak at ina ng aking apo. Ituon mo ang iyong pansin doon. Gusto ko lang pong maintindihan, giit ni Elara. Ang kanyang profesional na kuryosidad ay hindi nagpapatalo sa takot. Ang salitang aksidente ay nasa loob ng panipi. At ang utos, galing sa inyo. Sa puntong yon, tumayo si Doña Victoria. Ang kanyang presensya ay tila pinuno. Ang buong silid itinutulak palabas ang lahat ng hangin. Lumakad siya palapit kay Elara, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Sino ka sa akala mo ang bawat salita ay parang latigo? Isang hamak na arkitekto mula sa probinsya na biglang nagkaroon ng karapatang busisiin ang mga bagay na hindi niya dapat pakialaman. Ang mansyon na ito ay hindi mo proyekto, Elara. Ang pamilyang ito ay hindi mo pag-aari. Napaatras si Elara, nasasaktan sa mga salita ng biyenan. Hindi po yun ang ibig kong sabihin. Nag-aalala lang po ako. Nag-aalala, isang mapaklang tawa ang kumawala sa mga labi ni Victoria. O baka naman naghahanap ka ng alas laban sa akin. Inaakala mo ba na dahil lang dinadala mo ang apo ko,
May karapatan ka nang maghalongkat sa aming mga lihim. Ganyan ba kayo sa Cebu? Walang respeto sa mga nakatatanda. Ang mga salita ay tumagos sa puso ni Elara na parang mga bubog. Tumalikod siya, hindi na makayanan ang tingin ni Victoria. Pasensya na po kung na-offend ko kayo. Aakyat na lang po ako. Nagsimula siyang maglakad palabas ng solarium patungo sa grand staircase na nasa gitna ng bulwagan. Ang malapad na hagdanang gawa sa makintab na nara at marmol ay tila isang trono, isang simbolo ng kapangyarihan ng mga Del Marco. Ngunit naramdaman niyang sumusunod si Victoria. Ang mga yapak nito sa sahig ay mabibigat at may layunin. Hindi pa tayo tapos mag-usap, sabi ni Victoria mula sa kanyang likuran habang paakyat si Elara sa unang baitang. Humarap si Elara, ang mga luha ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Ano pa po ba ang gusto ninyong sabihin na hindi ako karapat-dapat para sa pamilyang ito, na isa lang akong tagalabas? Alam ko na po yun, Mama. Nararamdaman ko yun araw-araw. Mabutit alam mo, sagot ni Victoria, ang kanyang muka ay malapit na ngayon sa mukha ni Elara, baluktot sa isang nangit-ngit na hindi pa niya nakikita kailanman. At ang batang yan, idinuro nito ang tiyan ni Elara. Ang batang yan ay hindi sapat para gawin kang isa sa amin. Dugo pa rin ng isang tagalabas ang nananalaytay sa kanya. Ang kalupitan sa mga salitang iyon ay sumira sa puso ni Elara. Diyos ko, apo ninyo, ito sigaw niya. Isang sagabal ang isinigaw. Pabalik ni Victoria, ang kanyang kontrol ay tuluyan nang nawala. Katulad ng ina niya, isang sagabal sa lahat ng pinaghirapan ko. Sa sandaling iyon, ang galit ni Victoria ay umabot sa sukdulan. Ang kanyang mga kamay na pinalamutian ng mga diamanteng singsing ay biglang humawak sa mga balikat ni Elara. Ang sumunod na nangyari ay napakabilis. Isang malakas kalkuladong tulak. Ang nakita ni Elara ay ang paglaki ng kanyang mga mata sa gulat, ang pagkawala ng kanyang balanse, at ang imahe ng mukha ni Victoria na puno ng tagumpay at galit. Walang sigaw na lumabas sa kanyang bibig. Tanging ang malakas na pagpintig ng kanyang puso at ang desperadong pag-iisip sa sanggol sa kanyang sinapupunan. Ang kanyang katawan ay gumulong pababa sa matigas na hagdanan. Ang bawat pagbagsak sa marmol ay parang isang malakas na suntok, isang martilyo na dumudurog sa kanyang mga buto at sa kanyang mga pangarap. Ang tunog ng paglagapak ng kanyang katawan sa ibaba ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon, isang tunog ng karahasang bigla at brutal. Pagkatapos katahimikan, dahan-dahan isang pulang mantsa ang nagsimulang kumalat sa kanyang bestidang kulay ivory, isang matingkad na simbolo ng trahedya sa malinis na sahig. Diyos ko, Ma'am Elara. Ang sigaw ni Manang Lita, ang matandang kasambahay, ay bumasag sa katahimikan. Mabilis siyang tumakbo palapit sa walang malay na katawan ni Elara. Sa tuktok ng hagdanan nakatayo si Doña Victoria. Ang kanyang paghinga ay malalim, ngunit ang kanyang mukha ay mabilis na bumalik sa dati nitong malamig na maskara. Dahan-dahan siyang bumaba, bawat hakbang ay kontrolado na, para bang wala siyang kinalaman sa eksenang nasa ibaba. Isang teribleng aksidente, bulong niya, ang boses ay puno ng pekeng pag-aalala habang papalapit siya kay Manang Lita na umiyak. Nadulas siya. Napakadulas ng mga sahig na ito kapag nababasa. Tumawag ka ng ambulansya, bilis. Ang mga ilaw sa kisame ng ospital ay malabo at paikot-ikot. Ang tunog ng sirena ay napalitan ng mahihinang pag-uusap at ng beep ng isang makina. Dahan-dahang iminulat ni Elara ang kanyang mga mata. Ang unang nakita niya ay ang kisaming puti at ang amoy ng antiseptiko. Pagkatapos ay ang mukha ng kanyang asawa. Si Marco ay nakaupo sa tabi ng kama. Ang kanyang mamahaling damit ay lukot, ang kanyang mga mata ay pula at namamaga. Nang makita niyang gising na si Elara, hinawakan nito ang kanyang kamay. Mahal, gising ka na, sabi nito, ang boses ay basag.
Sinubukan ni Elara na magsalita, ngunit isang matinding kirot ang kanyang naramdaman sa buong katawan. Ang kanyang kamay ay kagyat na napahawak sa kanyang tiyan at doon naramdaman niya ito, ang kawalan. Ang pamilyar na bigat ay wala na. Tiningnan niya si Marco, ang kanyang mga mata ay puno ng isang tanong na natatakot siyang bigkasin. Umiling si Marco at ang mga luha ay nagsimulang dumaloy muli sa kanyang mga pisngi. Pumasok ang doktor, isang lalaking may malungkot na mga mata. "I'm so sorry, Mrs. Del Marco," mahinang sabi nito. "We did everything we could but the fall. It was too severe. The baby didn't make it." Ang mga salita ay parang isang punyal na bumaon ng diretso sa puso ni Elara. Hindi. Walang luhang lumabas. Walang sigaw. Isang malalim tahimik na pagguho lamang sa kanyang kalooban. Ang sakit sa kanyang katawan ay walang-wala kumpara sa napakalaking butas na biglang nabuksan sa kanyang kaluluwa. Ang kanyang anak, ang kanilang anak. Wala na. Habang nakahiga siya roon durog at walang laman, isang imahe ang malinaw na bumalik sa kanyang isipan. Hindi isang madulas na sahig, hindi isang aksidente, kundi ang mukha ni Victoria na puno ng galit. Ang mga salita nitong isang sagabal at ang pakiramdam ng dalawang kamay na marahas na tumutulak sa kanya mula sa likuran. Doon sa sterile na puting silid ng ospital, sa gitna ng kanyang pinakamalalim na pighati, isinilang ang isang bagong damdamin. Hindi na ito pag-ibig o pangarap. Ito ay isang malamig matigas na bagay na gawa sa sakit at pagtataksil, isang binhi ng paghihinala, at isang pangakong walang sino mang nakarinig. Hindi ito isang aksidente. Ang matamis at mapagmahal na Elara Santiago na naglakad papasok sa mansyon ng mga Del Marco, 2 taon na ang nakalipas, ay namatay kasama ng kanyang anak. Ang babaeng magbubukas ng kanyang mga mata, bukas ay iba na. At ang digmaan ay nagsisimula pa lamang. Makalipas ang 1 linggo, bumalik si Elara sa mansyon ng mga Del Marco. Ngunit hindi ito ang parehong tahanan na kanyang iniwan. Ang bawat sulok na dati nagpapaalala sa kanya ng masasayang alaala, kasama si Marco, ay ngayoy balot sa isang nakakasuklam na aura ng kasinungalingan. Ang grand staircase na dati simbolo ng karangyaan ay isa na ngayong monumento ng kanyang pinakamalaking trahedya. Habang dahan-dahan siyang umaakyat, tinutulungan ni Marco, ramdam niya ang bawat baitang na parang mga buto ng kanyang nawalang anak sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang buong bahay ay tahimik na, para bang nagluluksa. Ngunit para kay Elara, ang katahimikan ay isang pagkukunwari, isang makapal na kumot na nagtatago sa nabubulok na katotohanan sa ilalim nito. "Magpahinga ka," na mahal bulong ni Marco habang inaalalayan siyang maupo sa gilid ng kanilang malawak na kama. "Nandito lang ako, hindi kita iiwan." Tiningnan ni Elara ang kanyang asawa. Nakikita niya ang tunay na sakit sa mga mata nito, ang sakit ng isang amang nawalan ng anak. Ngunit sa likod ng sakit na yon, mayroon ding pagkabulag. Isang pagkabulag na pinili, isang pagtangging makita ang halimaw na natutulog sa kabilang silid. Si mama mo?" tanong niya. Ang kanyang boses ay mahina at walang kulay. Bumuntong hininga si Marco. Nasa silid niya. Hindi rin siya lumalabas. Sinasabi niya sa akin na sinisisi niya ang kanyang sarili. Kung sana raw ay ipinaayos niya agad ang sahig. Kung sana raw ay... Hindi na pinatapos ni Elara ang sasabihin ni Marco. Tumango na lamang siya. Ang kanyang muka ay parang isang maskarang walang emosyon. Kasinungalingan. Ang salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan na parang kampana sa simbahan. Nang sumunod na umaga, pinilit ni Elara na bumangon. Habang naglalakad siya sa pasilyo, ang kanyang mga galaw ay mabagal at maingat, hindi lamang dahil sa sakit sa kanyang katawan, kundi dahil sa isang bagong determinasyon. Ang bawat hakbang niya ay may layunin. Ang dating matamis at masunuring si Elara ay napalitan ng isang babaeng gawa sa yelo at bakal.
Natagpuan niya si Doña Victoria sa pormal na silidkay na nag-iisa sa napakahabang mesa na gawa sa Nara umiinom ng kape. Ang eksena ay halos kapareho ng umaga ng aksidente. Ella Rahija, sabi ni Victoria, nang makita siya ang kanyang boses ay puno ng huwad na pag-aalala. Hindi ka pa dapat bumabangon, kailangan mong magpahinga. Dahan-dahang lumakad si Elara at umupo sa tapat mismo ng kanyang biyenan. Hindi siya nagsalita. Tinitigan niya lamang ito ang kanyang mga mata na dati puno ng buhay at pagmamahal ay ngayoy malamig at mapanuri. Tila sinusuri niya ang bawat hibla ng kasinungalingan sa mukha ng matanda. Hindi komportable si Victoria sa titig ni Elara. Alam kong mahirap ito para sa'yo. Sabi nito iniiwas ang tingin. Para sa ating lahat. Ang pagkawala ng aking apo ay isang dagok na. Bakit ninyo ginawa yun, putol ni Elara? Ang kanyang boses ay mahina, ngunit matalim na parang patalim. Natigilan si Victoria. Ibinalik niya ang tingin kay Elara. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pagkagulat na agad na palitan ng inis. Ano ang ibig mong sabihin? Sinabi na ng mga doktor ito ay isang aksidente. Isang bahagyang nangiti ang sumilay sa mga labi ni Elara, isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Aksidente? Isang napaka-convenient na salita, katulad ng aksidente sa West Wing. Ang kulay sa mukha ni Victoria ay biglang nawala. Ang kanyang mga kamay na nakahawak sa tasa ng porselana ay nagsimulang manginig ng bahagya. Wala akong alam sa sinasabi mo. Ang trauma ay nagdudulot sa iyo ng mga guni-guni. Hindi ito guni-guni, sagot ni Elara. Ang kanyang boses ay nanatiling kalmado. Naalala ko ang lahat. Ang mga salita ninyo, ang galit sa inyong mga mata, at ang pakiramdam ng inyong mga kamay sa aking mga balikat. Mabilis na tumayo si Victoria, ang kanyang silya ay gumawa ng malakas na ingay sa sahig. Nababaliw ka na. Ito ang epekto ng pagkawala ng bata. Marco, sigaw niya, kailangan ng asawa mo ng tulong. Ngunit hindi natinag si Elara. Tumayo rin siya at sa unang pagkakataon, nakita ni Victoria ang isang bagay sa kanyang manugang na hindi niya pa nakikita dati, kapangyarihan. Isang kapangyarihang isinilang mula sa pagkawala ng lahat. Hindi ako baliw, sabi ni Elara, at hindi ako takot sa inyo. Hindi na. Tumalikod siya at naglakad paalis. Iniwan si Doña Victoria na nakatayo nanginginig sa pinaghalong galit at takot. Ang digmaan ay opisyal nang idineklara, hindi sa pamamagitan ng sigawan, kundi sa isang tahimik na pagpapalitan ng mga katotohanan. Sa mga sumunod na araw, ang mansyon ay naging isang battlefield. Ang bawat pagkikita ni Elara at Victoria ay isang labanan ng isipan. Walang sigawan, walang pisikal na komprontasyon, tanging mga matatalim na salita na binalutan ng formalidad. Isang hapunan habang pinag-uusapan ang mga plano para sa isang bagong foundation ng pamilya, sinabi ni Elara, siguro dapat nating pangalanan itong West Wing Foundation, Mama, bilang pag-alala sa mga aksidenteng hindi dapat malimutan. Halos mabilaukan si Victoria sa kanyang kinakain. Sa isang pagtitipon kasama ang mga kaibigan ni Victoria, sinabi ni Elara sa isang matandang socialite, napakaganda po ng inyong mga alahas, pero dapat po kayong mag-ingat. Ang mga diamante kapag ginamit sa maling paraan ay maaaring mag-iwan ng marka. Tiningnan niya ng diretso si Victoria na agad namutla. Si Marco ay nasa gitna ng lahat, litong-lito. Mahal niya ang kanyang asawa at nakikita niya ang pagbabago dito. Ngunit sa kabilang banda ito, ang kanyang ina, ang babaeng sumamba sa kanya buong buhay niya. Pinipili niyang maniwala sa bersyon ng aksidente dahil ang alternatibo ay masyadong masakit para harapin. Habang nagpapatuloy ang digmaang ito, may isang taong tahimik na nagmamasid sa lahat, si Manang Lita. 25 taon na siyang nagsisilbi sa pamilyang Del Marco. Nakita niya ang pagdating at pag-alis ng maraming tao. Alam niya ang mga lihim na nakatago sa bawat dingding ng mansyon. Noon,
Pinili niyang manahimik dahil sa utang na loob at takot. Ngunit nang makita niya ang walang buhay na katawan ni Elara, sa paanan ng hagdanan isang bagay sa loob niya ang nabasag. Nakita niya ang tapang sa mga mata ni Elara, isang tapang na hindi niya nakita sa mga nauna rito. At nagpasya siyang kailangan niyang kumilos. Isang gabi, habang nag-iisa si Elara sa silid-aklatan tahimik na pumasok si Manang Lita. Nagulat si Elara, ngunit nakita niya ang kakaibang ekspresyon sa mukha ng matanda, isang halo ng awa at determinasyon. Ma'am Elara, bulong ni Manang Lita, ang kanyang boses ay nanginginig. Alam kong hindi kayo naniniwala na aksidente ang nangyari. Tumingin si Elara sa kanya, hindi nagsasalita, ngunit ang kanyang mga mata ay nagtatanong. Matagal na akong naninilbihan dito, patuloy ng matanda. Marami na akong nakita. Marami na akong narinig. Maingat na lumingalinga si Manang Lita sa paligid upang siguraduhing walang nakikinig. Pagkatapos, mula sa bulsa ng kanyang uniforme, may inilabas siyang isang bagay na kumalansing. Iniabot niya ito kay Elara. Isang luma at kinakalawang na susi. Ano to man ang tanong ni Elara? Ang susi sa lumang bodega sa likod ng hardin, sagot ni Manang Lita. Doon itinatago ni Doña Victoria ang lahat ng bagay na gusto na niyang kalimutan. Mga bagay na pag-aari ng mga taong nauna sa inyo. Ang mga salitang nauna sa inyo ay may dalang bigat na halos hindi makayanan ni Elara. Napatingin siya sa susi sa kanyang palad. Malamig ito at mabigat, isang piraso ng metal na hindi lamang kayang magbukas ng isang pinto, kundi ng isang buong mundo ng mga lihim na matagal nang nakabaon. Mag-ingat po kayo, ma'am, huling sabi ni Manang Lita bago mabilis na umalis. Naiwan si Elara sa katahimikan ng silid-aklatan, ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakuyom sa susi. Ito na ang simula. Ang digmaan ay hindi na lamang sa pagitan niya at ni Victoria. Ito ay isang paghahanap para sa hustisya, hindi lamang para sa kanyang anak, kundi para sa mga multo ng nakaraan na matagal nang nananahimik sa loob ng mansyon ng mga Del Marco. Ang gabi ay walang buwan at ang kadiliman sa malawak na hardin ng mansyon ay halos kompleto. Tanging ang mga maliliit na solar lamp na nakahanay sa daanan ang nagbibigay ng bahagyang liwanag, lumilikha ng mahahaba at nakakatakot na mga anino mula sa mga puno ng acacia at mga halamang ornamental. Ang malakas na hangin ay nagdudulot ng marahang kaluskos sa mga dahon na parabang mga bulong mula sa nakaraan. Sa loob ng kanilang silid, hinintay ni Elara na lumalim ang paghinga ni Marco, isang senyales na tulog na ito ng mahimbing. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib, ang bawat pintig ay tila isang malakas na tambol sa katahimikan ng gabi. Maingat niyang hinawakan ang malamig at kinakalawang na susi sa kanyang palad. Ito na, walang atrasan. Dahan-dahan siyang bumangon mula sa kama, ang bawat galaw ay kalkulado upang hindi makalikha ng anumang ingay. Nakasuot lamang ng itim na silk robe, kinuha niya ang kanyang cellphone at tahimik na lumabas ng silid. Ang pasilyo ay madilim at tahimik, ang mga larawan ng mga ninuno ng mga Del Marco sa dingding ay tila nagmamasid sa kanya, ang kanilang mga mata sa pintura ay tila sumusunod sa bawat hakbang niya. Bawat kaluskos, bawat lagitik ng sahig na kahoy ay nagpapatindig ng kanyang mga balahibo. Ngunit ang alaala ng pagbagsak niya sa hagdanan, ang sakit ng pagkawala ng kanyang anak, ay mas malakas kaysa sa anumang takot. Nakarating siya sa likurang pinto na patungo sa hardin. Maingat niya itong binuksan at lumabas sa malamig na hangin ng gabi. Sinundan niya ang daan ng bato patungo sa pinakaliblib na bahagi ng hardin, kung saan nakatayo ang isang maliit at lumang istruktura na gawa sa bato at kahoy. Ang bodega. Nakatago ito sa likod ng mga naglalakihang halaman at halos natatakpan na ng baging. Halatang matagal na itong hindi nabubuksan. Ang amoy ng lupa at nabubulok na dahon ay masangsang sa hangin.
Ginamit niya ang flashlight ng kanyang cellphone upang hanapin ang seradura. Puno ito ng kalawang at sapot ng gagamba. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang ipinapasok ang susi. Sa una, ayaw itong umikot. Ngunit pagkatapos ng ilang pagpilit, isang malakas na click ang kanyang narinig. Itinulak niya ang mabigat na pinto. Isang malakas at nakakakilabot na langit-ngit ang umalingaw-ngaw sa katahimikan ng gabi na nagpatigil sa kanyang paghinga. Naghintay siya ng ilang segundo, nakikiramdam kung may nakarinig. Nang walang anumang ingay na sumunod, pumasok siya at agad na isinara ang pinto sa kanyang likuran. Ang loob ng bodega ay mas masahol pa sa inaasahan niya. Ang hangin ay mabigat sa amoy ng alikabok, anay at lumot. Ang sahig ay puno ng mga tuyong dahon na naipasok ng hangin mula sa mga siwang. Sa liwanag ng kanyang flashlight, nakita niya ang mga lumang muebles na nababalutan ng puting tela na ngayoy kulay abo na dahil sa dumi na para bang mga multo na naghihintay sa dilim. May mga kahon, mga lumang gamit sa hardin at sa pinakasulok 3 malalaking baul na gawa sa kahoy. Nilapitan niya ang mga baul. Ang 2 ay bukas at naglalaman lamang ng mga lumang kurtina at basahan. Ngunit ang pangatlo, ang pinakamalaki at yari sa madilim na kahoy na kamagong ay nak at sa pinakasulok 3 malalaking baul na gawa sa kahoy. Nilapitan niya ang mga baul. Ang 2 ay bukas at naglalaman lamang ng mga lumang kurtina at basahan. Ngunit ang pangatlo, ang pinakamalaki at yari sa madilim na kahoy na kamagong, ay nakakandado. Isang malaking padlock na kinain na ng kalawang ang nakasara dito. Sinubukan niya itong hilahin, ngunit hindi man lang ito gumalaw. Ang susi na ibinigay ni Manang Lita ay para lamang sa pinto. Frustrasyon ang nagsimulang pumalit sa kanyang takot. Ano ang nasa loob nito na kailangan pang ikandado ng ganito kahigpit? Iginala niya ang liwanag ng kanyang cellphone sa paligid, naghahanap ng kahit anong maaaring gamitin. Ang kanyang mga mata ay napadako sa isang kinakalawang na toolbox na nakatago sa ilalim ng isang mesang puno ng agiw. Nang buksan niya ito, isang maliit na sinag ng pag-asa ang kanyang naramdaman. Sa loob, sa gitna ng mga lumang tornilyo at martilyo, ay isang maliit na crowbar, isang bareta de cabra. Kinuha niya ito. Mabigat at malamig sa kanyang mga kamay. Walang pag-aalinlangan, ipinasok niya ang dulo nito sa pagitan ng kandado at ng baul. Gamit ang buong lakas na natitira sa kanyang katawan, itinulak niya ito pababa. Isang nakakabinging pagdaing ng metal laban sa metal ang bumasag sa katahimikan. Muli niya itong ginawa. Ang bawat pagtulak ay may kasamang ungol mula sa kanyang lalamunan. Ang pawis ay nagsimulang mamuo sa kanyang noo. Ito ay hindi lamang pagbubukas ng isang baul. Ito ay isang marahas na paggiba sa mga pader ng kasinungalingan na itinayo sa paligid niya. Sa pangatlong pagtulak, isang malutong na lagutok ang umalingaw-ngaw. Ang kandado ay bumigay. Napahinto si Elara habol ang kanyang hininga, ang kanyang puso ay kumakarera. Pagkatapos ng ilang sandali, dahan-dahan niyang itinaas ang mabigat na takip ng baul na kamagong. Isang amoy ang sumalubong sa kanya, amoy ng lumang papel, pinatuyong bulaklak na lavender, at isang bagay na matamis, ngunit malungkot tulad ng isang pabangong, matagal nang hindi nagagamit. Sa loob, ang mga gamit ay maayos na nakasalansan na, para bang inilagay doon ng may pag-iingat. Hindi ito mga basura, kundi mga alaala. Mga alaala na gustong ibaon sa limot. Ang unang kinuha niya ay isang leather-bound na journal. Ang balat nito ay medyo gasgas na, ngunit ang pangalang naka-emboss sa gintong letra sa pabalat ay malinaw pa rin, Isabela Reyes. Nanlamig ang buong katawan ni Elara. Ito ang pangalan ng unang asawa ni Marco. Ang babaeng sinabi sa kanya ni Marco na namatay sa isang car accident 10 taon na ang nakalipas. Nanginginig ang mga daliri, binuklat niya ang journal. Ang mga unang pahina ay puno ng masayang sulat kamay.
Mga kwento tungkol sa kanyang pagmamahal kay Marco, sa kanilang mga pangarap, sa kanilang mga plano para sa hinaharap. Ngunit habang lumilipat siya sa mga huling pahina, ang sulat kamay na dati puno ng pananabik ay unti-unting napalitan ng panginginig at takot. October 15 basa niya sa isang entry. Kakaiba ang pakikitungo sa akin ni Doña Victoria ngayon. Ang mga mata niya, para bang tinitingnan niya ako hindi bilang isang manugang, kundi bilang isang problemang kailangang solusyonan. Sinabi niya sa akin na ang legasya ng mga Del Marco ay binuo sa katatagan at anumang kahinaan ay dapat putulin. Napahawak si Elara sa kanyang bibig, pinipigilan ng isang hikbi. Nagpatuloy siya sa pagbabasa. October 21. Nagsimula na akong magtanong tungkol sa mga finances ng pamilya. May mga dokumentong hindi magkatugma. Nang sinubukan kong kausapin si Victoria tungkol dito, sinabi niya sa akin na huwag kong isubo ang kutsarang hindi naman para sa akin. Nakita ko ang galit sa mga mata niya. Takot ako. Ang huling entry ay halos hindi na mabasa na para bang isinulat sa gitna ng matinding pagmamadali. October 25, buntis ako. Sasabihin ko na kay Marco pag-uwi niya mamayang gabi. Ito na ang magiging sagot sa lahat. Isang apo. Hindi na niya ako magagawang saktan kung may apo na siyang dala-dala ko. Ito na ang aking proteksyon. Isinara ni Elara ang journal, ang kanyang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Hindi ito naging proteksyon, Isabela. Ito ang naging dahilan. Sa ilalim ng journal may isang maliit na silver locket. Binuksan niya ito. Sa loob ay isang maliit at kupas na larawan. Si Isabela nakangiti ng buong tamis at sa tabi niya ay isang mas batang Marco. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa pagmamahal. Isang sulyap sa isang buhay na ninakaw. Ibinaba niya ang locket at muling naghalungkat sa baul. Sa ilalim ng isang nakatuping bestidang seda may isang sobre. Sa loob nito isang dokumentong medikal, isang sonogram. At sa ibabaw nito, isang sulat mula sa doktor na nagkukumpirma, "Congratulations, Mrs. Del Marco. You are 10 weeks pregnant with a healthy baby boy." Sa puntong yon gumuhos si Elara. Napaupo siya sa maruming sahig ng bodega, yakap-yakap ang mga gamit ng isang babaeng hindi niya nakilala, ngunit ramdam na ramdam niya ang sakit. Hindi lang pala siya. Hindi lang pala ang anak niya. May nauna na sa kanya. Isang babaeng nagmahal ng ngarap at nagdala ng isang buhay sa kanyang sinapupunan. Isang babaeng naging banta. Isang babaeng nawala sa isang aksidente. Doon sa madilim at malamig na bodega sa gitna ng mga multo ng nakaraan, ang kalungkutan ni Elara ay nag-apoy at naging galit. Isang galit na dalisay matuwid at hindi mapapatay. Hindi na ito para lamang sa kanyang sarili. Ito ay para kay Isabela. Para sa kanilang mga anak na hindi kailanman nakakita ng liwanag. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Itinago niya ang journal at ang sonogram sa loob ng kanyang robe. Bago umalis, tiningnan niya muli ang madilim na baul. Hindi na ito isang imbakan ng mga lumang gamit. Ito ay isang libingan. At siya si Elara Santiago del Marco, ang siyang huhukay sa lahat ng mga bangkay. 2 araw ang lumipas bago nagkaroon ng lakas ng loob si Elara na gawin ang susunod na hakbang. Ang journal ni Isabela ay nakatago sa ilalim ng mga damit sa kanyang aparador. Ngunit ang bigat nito ay tila pasan-pasan niya sa bawat sandali. Ang mga salita ng takot at pag-asa na isinulat ng isang babaeng hindi niya nakilala ay naging kanyang sariling mga salita. Nagpaalam siya kay Marco na makikipagkita siya sa isang dating kasamahan sa trabaho sa Makati upang pag-usapan ang isang lumang proyekto. Isa itong perpektong dahilan. Alam ni Marco kung gaano kahalaga ang arkitektura para sa kanya at ito'y isang senyales ng pagbabalik sa normalidad na gustong-gusto nitong makita. Habang hinahalikan siya nito sa noo, bago umalis isang matinding kirot ng pagkakasala ang naramdaman ni Elara. Nagsisinungaling siya
sa lalaking mahal niya, ngunit paano niya sasabihin ang katotohanan kung ang katotohanan yon ay maaaring wasakin ang lahat ng pinaniniwalaan nito tungkol sa sarili niyang ina. Ang law office ng Reyes and Associates ay matatagpuan sa ika-28 palapag ng isang makintab na gusali sa Ayala Avenue. Ito ay isang mundo na malayo sa lumang karangyaan ng mansyon ng mga Del Marco. Ang hangin dito ay amoy profesionalismo, isang pinaghalong amoy ng mamahaling papel-kape at ang hindi maipaliwanag na amoy ng batas. May appointment po ako kay Attorney David Reyes. Sabi ni Elara sa receptionist, ang kanyang boses ay mas kalmado kaysa sa nararamdaman niya. Ginamit niya ang kanyang pangalan noong dalaga pa siya, Elara Santiago. Pinapasok siya sa isang opisina na may malaking bintanang salamin kung saan tanaw ang buong skyline ng Makati. Ang mga pader ay napapalibutan ng mga estanteng puno ng makakapal na libro ng batas. Sa gitna nito nakaupo sa isang malaking mesa na gawa sa mahogany si Attorney David Reyes. Siya ay isang lalaking nasa mga unang taon ng 40 matikas sa kanyang suot na suit. Matalas ang kanyang mga mata, ngunit may bakas ng pagod sa mga ito na para bang matagal na siyang may binabantayang hindi natutulog. Miss Santiago, sabi niya, hindi tumatayo. Maupo ka. Ano ang maipaglilingkod ko sa iyo? Ang kanyang tono ay formal at walang bahid ng anumang emosyon. Umupo si Elara sa silyang nasa tapat niya. Ang lamig ng katad ay tila tumagos sa kanyang damit. Inilapag niya ang kanyang bag sa sahig at huminga ng malalim. Attorney Reyes, simula niya alam kong hindi ninyo ako kilala bilang Elara Santiago. Ako si Elara Santiago del Marco. Ang pagbabago sa mukha ni David Reyes ay banayad ngunit malinaw. Isang bahagyang paninigas ng kanyang panga. Ang kanyang mga mata, na kanina'y professional lamang, ay biglang naging mapanuri at puno ng paghihinala. Ginang Del Marco, sabi niya, ang bawat pantig ay may diin. Kung gayon, mas lalo kong hindi naiintindihan kung bakit ka naririto. Kung may kailangan ang pamilya Del Marco sa serbisyong legal, mayroon silang sariling hukbo ng mga abogado. Hindi po ang pamilya Del Marco ang nagpadala sa akin. Dito, sagot ni Elara, pinipilit na panatilihing matatag ang kanyang boses. Narito po ako dahil sa kapatid ninyo, si Isabela. Sa pagbanggit ng pangalan, isang pader na yelo ang tila bumagsak sa pagitan nilang dalawa. Sumandal si David sa kanyang silya, ang kanyang mga braso ay magkasalikop sa kanyang dibdib. Isang depensibong kilos. Ang kapatid ko ay 10 taon nang patay. Sabi niya, ang boses ay malamig na parang bato. Isang aksidente sa sasakyan. Ano ang kinalaman mo doon? Hindi po yun aksidente sa sasakyan, mariing sabi ni Elara. At hindi po yun aksidente. Kinuha niya mula sa kanyang bag ang journal ni Isabela at maingat na inilapag sa mesa. Natagpuan ko po ito. Tinitigan ni David ang journal na para bang isa itong ahas na handang tumuklaw. Nakikita ni Elara ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata, ang pag-iisip na baka ito ay isang patibong. Basahin ninyo po, pakiusap ni Elara. Lalo na po ang mga huling entry. Pakiusap. Nag-aalangan man kinuha ni David ang journal. Habang binubuklat niya ang mga pahina, ang kanyang profesional na maskara ay dahan-dahang gumuho. Nakita ni Elara ang paglambot ng kanyang mga mata habang binabasa ang sulat kamay ng kanyang kapatid. Nakita niya ang bahagyang panginginig ng kanyang mga daliri. Tumigil siya sa huling entry. Binasa niya ito ng paulit-ulit. Ang kanyang paghinga ay bumigat. Ang katahimikan sa opisina ay halos nakakabingi, tanging ang tunog lamang ng pag-ikot ng mga pahina ang maririnig. Nang sa wakas, ay itaas niya ang kanyang tingin. Ang abogado ay nawala. Ang nasa harapan ni Elara ngayon ay isang kapatid na nagluluksa. Ang kanyang mga mata ay namumula. Saan mo ito nakuha? Tanong niya, ang kanyang boses ay basag at puno ng sakit sa isang lumang baul sa bodega ng mansyon.
Itinago ito ni Doña Victoria, sagot ni Elara. Pagkatapos ay inilabas niya ang sonogram at iniabot din ito kay David. Buntis po siya, attorney. Katulad ko. Ang mga salitang iyon ay parang balaraw na tumusok sa puso ni David. Tinitigan niya ang maliit na itim at puting larawan ng isang buhay na hindi nabigyan ng pagkakataon. 10 taon bulong niya na, para bang kinakausap ang sarili. 10 taon kong alam. Alam ko sa puso ko na hindi yun aksidente. Pero wala akong ebidensya. Ang police report malinis. Ang autopsy malinis. Lahat sila binayaran. Lahat sila tikom ang bibig. Ang kapangyarihan ng mga Del Marco, parang isang pader na hindi kayang gibain. Tumayo siya at naglakad patungo sa bintana. Tinalikuran si Elara. Nang mamatay si Isabela, sinabi nila na nawalan siya ng kontrol sa kanyang sasakyan sa isang kurbada sa Tagaytay. Ngunit sa journal na ito, sinasabi niya na takot siya kay Victoria. Sinasabi niya na may natuklasan siya sa mga finances ng pamilya. At buntis siya. Bakit siya pupunta sa Tagaytay ng mag-isa sa gabi kung alam niyang buntis siya? Humarap siyang muli kay Elara, ang kanyang mga mata ay nag-aalab na ngayon sa isang bagong apoy. Hindi na ito lungkot kundi determinasyon. Ikaw, sabi niya, ano ang nangyari sa'yo? Nahulog po ako sa hagdanan, sagot ni Elara. Pero hindi po ako nadulas. Itinulak ako. Itinulak ako ni Victoria dahil nalaman kong may itinatago siyang aksidente sa West Wing ng kanilang hotel sa Baguio. Tumango si David na parabang ang mga piraso ng isang napakatagal na palaisipan ay sa wakas ay nagkakatugma. Lumakad siya patungo sa isang malaking filing cabinet sa sulok ng kanyang opisina. Binuksan niya ang isang drawer at kinuha ang isang makapal na folder na may markang Isabela Reyes. Personal. Inilapag niya ito sa mesa. Sa loob ng 10 taon, hindi ako tumigil sa pag-iimbestiga. Lahat ng kaya kong makuha nandito. Mga police report, mga testimonya ng mga pekeng saksi, mga financial record na alam kong pineke. Pero wala akong puso ng kaso, wala akong patunay ng motibo. Itinuro niya ang journal. Ito ang puso. Ang sulat kamay ng kapatid ko, ang kanyang takot. Ito ang magbubukas ng lahat. Tumingin siya nang diretso sa mga mata ni Elara. Ginang Del Marco, Elara, delikado ang ginagawa mo. Kung nalaman ni Victoria na hawak mo ito, hindi siya mag-aatubiling tapusin ang sinimulan niya. Ang mga taong ito, hindi sila mga ordinaryong kriminal. Sila ay isang imperyo na poprotektahan ng kanilang sarili sa kahit anong paraan. Alam ko po, matatag na sagot ni Elara. Pero nawalan na po ako ng anak. Wala na akong ibang maaaring ikatakot pa. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Isang pag-unawaan na hindi na nangailangan ng mga salita. Sa wakas, inilahad ni David ang kanyang kamay. Kung gayon, sabi niya, mukhang kailangan mo ng abogado. At mukhang kailangan ko ng isang testigo na nasa loob. Tinanggap ni Elara ang kanyang kamay. Ang pagkakamay nila ay matatag. Isang selyo, isang kasunduan, hindi na ito paghihiganti. Attorney, sabi ni Elara, ang kanyang boses ay puno ng isang bagong lakas. Ito ay paghingi ng hustisya. David na lang sagot nito. At sang-ayon ako. Panahon na para managot ang mga Del Marco. Sa pag-alis ni Elara sa gusali, pakiramdam niya ay bahagyang gumaan ang kanyang pasanin. Hindi na siya nag-iisa. Sa gitna ng karagatan ng mga kasinungalingan, sa wakas, ay nakahanap siya ng isang isla ng katotohanan. Isang kasama sa digmaan. At magkasama, sisirain nila ang mansyon ng mga lihim kahit pa bato sa bato. Ang sumunod na 2 linggo ay naging isang maingat na sayaw sa pagitan ng panganib at pagtuklas. Si Elara ay naging isang espiya sa loob ng sarili niyang tahanan. Sa araw siya ang nagluluksa at nagpapagaling na asawa ni Marco Del Marco, mahinahon at malayo. Ngunit sa gabi, kapag ang buong mansyon ay tahimik, siya ay nagiging isang investigador. Gamit ang mga impormasyong ibinigay ni David,
Sa kanilang mga lihim na pag-uusap sa telepono, sinimulan niyang hanapin ang mga bakas ng iba pang posibleng biktima. Dito si Manang Lita ang naging kanyang hindi inaasahang gabay. Isang hapon, habang nag-aayos ng mga bulaklak sa sala, kunwari, nagtanong si Elra. Manang matagal na po kayo rito, di ba? Naalala niyo pa po ba si Isabela ang unang asawa ni Sir Marco na tigilan si Manang Lita sa kanyang ginagawa? Tumingin siya sa paligid bago sumagot ng pabulong. Opo, ma'am. Isang napakabait na babae. Matalino. Sayang at maagang kinuha ng Diyos. Ang huling mga salita ay may halong pait. May mga iba pa po bang nagtrabaho dito na bigla na lang umalis, patuloy ni Elra, sinusubukang maging kaswal. Ang mukha ni Manang Lita ay biglang napuno ng lungkot. Marami po, ma'am. May isang hardinero si Mang Carding na napakagaling. Isang araw sinabi na lang ni Donya na umuwi na raw sa probinsya. Hindi man lang nakapagpaalam. May isa ring katulong si Ana na laging nagtatanong. Masyadong matanong, na wala na lang din po bigla. Ang bawat pangalan na binibigay ni Manang Lita ay itinatala ni Elra sa kanyang isipan at ipinapasa kay David. Si David naman, gamit ang kanyang mga koneksyon, ay sinusubukang hanapin ang mga taong ito. Ngunit karamihan sa kanila ay parang bulang naglaho, walang bakas, walang record. Ang pinakamatinding revelasyon ay dumating nang ipakita ni Elra kay Manang Lita ang isang kopya ng sonogram ni Isabela. Napatakip ng bibig ang matanda, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at sakit. Diyos ko, higbi niya. Totoo nga ang mga bulong-bulungan noon. Anong bulong-bulungan man ang tanong ni Elra? Nabuntis daw si Ma'am Isabela nang siya ay mamatay, sagot ni Lita. Pero pinagbawalan kami ni Donya na pag-usapan niyon. Sinabi niya na masasamang chismis lang iyon na sisira sa alaala ni Ma'am Isabela. Ngayon ko lang nalaman ang katotohanan. Habang tumatagal ang mga piraso ng palaisipan ay nabubuo. Ang pattern ay malinaw na sino mang maging banta sa kontrol ni Victoria sa pamamagitan man ng kaalaman, pagtatanong o pagdadala ng isang tagapagmana na maaaring magkaroon ng sariling isip ay nawawala. Sa wakas nagpasya si Elra na hindi na siya maaaring manatili sa dilim. Kailangan niyang ilabas ang laban sa liwanag. Kailangan niyang basagin ang peking kapayapaan sa loob ng mansyon. Ang pagkakataon ay dumating sa isang formal na hapunan ng pamilya. Naroon si Marco, ang kanyang tiyahin na kapatid ng kanyang ama, at syempre si Doña Victoria na nakaupo sa dulo ng mesa na parang isang reyna sa kanyang trono. Ang usapan ay tungkol sa negosyo, politika at mga walang kabuluhang tsismis sa alta sosyedad. Kalmado inilapag ni Elra ang kanyang mga kubyertos. Ang tunog ng pilak laban sa porselana ay umalingaw-ngaw sa katahimikan. Lahat ng mata ay napunta sa kanya. May gusto sana akong pag-usapan, sabi niya. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Tungkol sa pamana at sa mga alaala. Ngumiti si Doña Victoria. Isang napakagandang paksahidya. Ang pamana ng mga Del Marco ay isang bagay na dapat nating laging pahalagahan. Sang-ayon po ako, sabi ni Elra. Kaya naman naisip ko marahil ay dapat nating bigyan ng parangal ang mga taong naging bahagi ng pamilyang ito, ngunit tila nakalimutan na ng panahon. Ang ngiti ni Victoria ay bahagyang kumupas. Sino ang tinutukoy mo? Tumingin si Elra nang diretso sa mga mata ng kanyang biyenan. Si Isabela Reyes del Marco, mama. Ang unang asawa ni Marco. Ang pangalan ay tila isang bomba na sumabog sa gitna ng hapagkainan. Nabilaukan ang tiyahin ni Marco. Si Marco mismo ay natigilan ng kanyang tinidor ay nakabitin sa ere. Elra, ano ang sinasabi mo? Tanong ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng pagkalito. Ngumiti si Elra nang malungkot sa kanyang asawa. Naisip ko lang mahal na sa sobrang pagluluksa natin sa ating anak. Nakalimutan natin na may isa pang Del Marco na hindi rin nabigyan ng pagkakataong easy lang.
Ano bulalas ni Marco? Sa puntong iyon, tumayo si Elara. Kinuha niya mula sa bulsa ng kanyang bestida ang isang maliit na larawan, ang kopya ng sonogram ni Isabela. Inilapag niya ito sa gitna ng mesa. Buntis si Isabela nang siya ay mamatay, Marco. Sabi ni Elara, ang kanyang boses ay baasag ngunit matatag. 10 linggo. Isang batang lalaki. Kinuha ni Marco ang larawan, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Tinitigan niya ito na para bang hindi makapaniwala. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng sunod-sunod na emosyon, pagkalito, pagtanggi, at sa huli isang malalim na sakit. Hindi ito totoo, bulong niya. Paano? Totoo yan, sagot ni Elara. At hindi siya namatay sa isang car accident. Lahat ng atensyon ay bumaling kay Victoria, na nakaupo ng tuwid na tuwid, ang kanyang mukha ay kasing tigas ng marmol. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Tumigil ka, ang utos niya, ang kanyang boses ay mababa at puno ng panganib. Huwag kang magkalat ng lason. Sa pamamahay ko, lason ba ang tawag? Sa katotohanan, mamahamon ni Elara. O baka naman ang lason ay ang mga kasinungalingan na matagal nyo nang ipinainom sa aming lahat. Katulad ng kasinungalingan tungkol sa West Wing. Katulad ng kasinungalingan tungkol sa aksidenteng pagkahulog ko sa hagdanan. Nababaliw ka na, sigaw ni Marco, tumatayo. Mama, ano ang sinasabi niya? Sabihin mong hindi ito totoo. Tumingin si Marco sa kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay puno ng pakiusap, naghahanap ng kasagutan na magpapanatili sa kanyang perpektong mundo. Ngunit sa unang pagkakataon, nakita ni Elara ang isang bagay sa mga mata ng kanyang asawa habang nakatingin ito sa ina, isang bahagyang pag-aalinlangan, isang maliit na lamat sa kanyang bulag na pananampalataya. At sa sandaling iyon, alam ni Victoria na natatalo na siya. Ang kontrol na pinag-ingatan niya sa loob ng maraming taon ay unti-unting nadudulas sa kanyang mga kamay. Ang hapunan ay nagtapos sa isang sigawan. Ang tiyahin ni Marco ay umalis sa gitna ng gulo. Si Marco ay nagpabalik-balik sa pagitan ng pagtatanggol sa kanyang ina at pagtatanong dito. At si Elara ay nanatiling nakatayo sa gitna ng lahat, kalmado sa gitna ng bagyo na siya mismo ang lumikha. Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon, natulog si Marco sa guest room. Ang pader sa pagitan nilang mag-asawa ay hindi na lamang gawa sa kalungkutan, kundi sa isang mas malalim at mas mapanganib na bagay, pagdududa. Alam ni Elara na ang kanyang ginawa ay mapanganib. Itinulak niya ang halimaw sa sulok, at alam niya na ang isang halimaw na nasusukol ay mas lalong nagiging mabangis. Ngunit wala na siyang pakialam. Ang pekeng kapayapaan ay nawasak na. Ang digmaan ay nasa hayag na. At handa siyang harapin ang anumang ibabato sa kanya ng mga multo ng nakaraan. Ang mga sumunod na araw sa mansyon ng mga Del Marco ay parang paglalakad sa isang minahan. Ang bawat salita ay maingat na tinitimbang. Ang bawat tingin ay may kahulugan. Ang katahimikan sa hapagkainan ay mas mabigat kaysa sa anumang sigawan. Si Marco na nahahati sa pagitan ng asawa at ina ay naging isang anino sa sarili niyang pamamahay. Ang kanyang mukha ay laging puno ng pag-aalinlangan. Si Elara naman ay nanatiling matatag. Alam niyang inilagay niya ang kanyang sarili sa mas malaking panganib. Ngunit ang paglalantad ng katotohanan tungkol kay Isabela ay nagbigay sa kanya ng isang bagong uri ng kalasag. Hindi na siya ang biktimang nagtatago sa dilim. Isa na siyang banta na nasa liwanag. Isang gabi, habang nagbabasa si Elara, sa silid-aklatan, pumasok si Marco. Ang kanyang mga balikat ay hukot sa pagod. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng ilang gabing walang tulog. Elara, kailangan nating mag-usap. Sabi niya, ang kanyang boses ay mahina. Hindi na pwede to. Ang bahay na to. Parang isang libingan. Ibinaba ni Elara ang kanyang libro. Matagal na itong libingan, Marco. Ngayon lang nating naamoy ang mga bulok na bangkay. Napabuntong hininga si Marco at naupo sa silyang katapat niya. Kinausap ko si Mama.
paulit-ulit. Pero wala siyang ibang sinasabi, kundi nababaliw ka raw dahil sa pagkawala ng ating anak. Tumingin siya kay Elara, ang kanyang mga mata ay puno ng sakit. Pero nakita ko ang sonogram, Elara. Nakita ko ang journal. Iyon ang sulat kamay ni Isabela. Paano? Paano niya maitatago sa akin ang isang bagay na ganoon? Dahil hindi lang yan ang itinatago niya, mahinang sagot ni Elara. Sa sandaling iyon bumukas ang pinto ng silid-aklatan. Pumasok si Doña Victoria. Hindi na siya nakasuot ng kanyang karaniwang mararangal na damit. Nakasuot lamang siya ng isang simpleng itim na bestida. At ang kanyang mukha ay walang kolorete. Tila sa isang iglap tumanda siya ng 10 taon. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling matalas at puno ng isang nakakakilabot na kalmaduhan. Tama na sabi niya, ang kanyang boses ay walang emosyon. Tapusin na natin to. Tumingin siya kay Marco, pagkatapos ay kay Elara. Lumakad siya patungo sa bar sa isang sulok ng silid at nagsalin ng brandy sa isang baso. Isang lagok lang inubos niya ito. Gusto ninyong malaman ang katotohanan? Tanong niya humaharap sa kanila. Sige, ibubuod ko para sa inyo. Naupo siya sa isang malaking silyang katad na para bang isang reyna na handa nang magbigay ng kanyang huling hatol. Oo, sabi niya nakatingin ng diretso kay Elara. Ako ang pumatay kay Isabela. Ang pag-amin ay binitiwan ng walang anumang bahid ng pagsisisi na para bang sinasabi lamang niya ang oras. Napasinghap si Marco na patayo. Mama, ano ang sinasabi mo? Hindi siya pinansin ni Victoria. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Elara. Naging pabaya siya. Naging matanong. Sinimulan niyang halongkatin ang mga bagay na hindi niya dapat pakialaman, mga transaksyon sa negosyo, mga aksidente, sa construction site. At nang malaman niyang buntis siya, inakala niya na iyon na ang kanyang alas. Isang tagapagmana, isang Del Marco na may dugo ng isang Reyes. Hindi ko papayagan yon. Ang imperyong ito ay itinayo ko mula sa abo. Ibinuwis ko ang lahat para dito. Hindi ko hahayaang sirain ito ng isang ambisyosang tagalabas. Kaya itinulak mo rin siya sa hagdan, tanong ni Elara. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pinaghalong takot at galit. Ngumiti si Victoria, isang nangiting nakakakilabot. Si Isabela ay mas matalino. Hindi siya basta-basta magpapatulak. Ang sa kanya ay mas pinag-isipan. Isang aksidente sa sasakyan sa isang madilim na kalsada sa Tagaytay. Isang truck na biglang nawalan ng preno. Napakadaling ayusin kung meron kang sapat na pera at koneksyon. Hindi makapagsalita si Marco. Nakatayo lamang siya, ang kanyang mukha ay parang isang maskara ng purong pangingilabot. Ang kanyang buong mundo ay gumuho sa harap niya. At ang iba pa, tanong ni Elara, sinusubukang panatilihing matatag ang kanyang sarili. Ang hardinero, ang katulong mga langgam, sagot ni Victoria nang walang pakialam. Mga langgam na nakarinig ng hindi nila dapat marinig. Kapag may mga langgam sa iyong bahay, ano ang ginagawa mo? Tinatapakan mo sila. Hayop ka, bulong ni Marco. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Isa kang halimaw. Sa wakas, ibinaling ni Victoria ang kanyang tingin sa kanyang anak. Ang kanyang mga mata na kanina'y malamig ay biglang napuno ng isang kakaibang emosyon. Isang masakit baluktot na uri ng pagmamahal. Lahat ng ginawa ko, Marco, para sa'yo, sabi niya. Para protektahan ka. Para siguraduhin na ang lahat ng pinaghirapan natin ay mapupunta sa'yo ng walang kahati. Hindi ko kailangan ng proteksyon na galing sa dugo, sigaw ni Marco. Paano mo nagawa to, Mama? Paano tumayo si Victoria at lumapit sa kanyang anak? Hinaplos niya ang pisngi nito. Dahil hindi mo naiintindihan, hindi mo alam kung gaano kadilim ang pinanggalingan natin, kung paano halos mawala ang lahat ng ito. Pero hindi iyon ang pinakamalaking sikreto, anak. Tumingin siya kay Marco, ang kanyang mga mata ay tila tumatagos sa kaluluwa nito.
May isang bagay pa na kailangan mong malaman. Isang katotohanan na mas malaki kaysa sa lahat ng ito. Huminga siya ng malalim. At sa katahimikan ng silid-aklatan, sa harap ng kanyang nanlalaking mga mata na anak at ng kanyang manugang na puno ng takot, binitiwan niya ang pinakamadilim niyang kumpisal. Ang lola mo si Doña Carmen ang asawa ng iyong ama. Hindi siya ang iyong ina. Natigilan ang lahat. Maging ang orasan sa dingding ay tila huminto sa pag-ikot. Ano? Ano ang ibig mong sabihin? Naguguluhang tanong ni Marco. Isang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Victoria. Isang ngiti ng isang taong matagal nang naghintay na sabihin ang mga salitang ito. Hindi kanya tunay na anak, Marco. Baog siya. Hindi niya kayang magbigay ng tagapagmana sa iyong ama. Lumapit pa siya, ang kanyang mga mata ay hindi bumibitaw sa mga mata ng kanyang anak. Kaya ako ang gumawa. Ako, Marco. Ako ang tunay mong ina. Ang revelasyon ay parang isang kidlat na tumama. Sa gitna ng silid, sinisira ang lahat. Si Elara ay napahawak sa kanyang bibig, hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Ang buong istorya ay mas masalimuot at mas nakakakilabot kaysa sa kanyang inakala. Si Victoria ay hindi lamang isang mamamatay taong biyenan. Siya ay isang ina na pumapatay para sa kanyang anak. Si Marco ay napaatras na para bang nasampal. Umiling-iling siya, ang kanyang isipan ay tumatangging tanggapin ang katotohanan. Hindi totoo yan. Nagsisinungaling ka, lolo. At lola ko kayo. Ako ang iyong ina. Giit ni Victoria, ang kanyang boses ay tumaas na. Ako ang nagdala sa iyo sa sinapupunan ko sa loob ng 9 na buwan. Ako ang nagbigay buhay sa iyo. Pinanggap ka ni Carmen bilang kanya para maprotektahan ang pangalan ng pamilya, ngunit dugo ko ang nananalaytay sa mga ugat mo. Ikaw ay akin, Marco. Akin lamang. Si Marco ang perpektong tagapagmana, ang ginintuang anak ay gumuho. Napaluhod siya sa sahig na parang isang basag na manika. Ang kanyang mga kamay ay nakasabunot sa kanyang buhok, paulit-ulit na bumubulong ng hindi. Ang lalaking pinakasalan ni Elara, ang ama ng kanyang nawalang anak, ay produkto ng isang kasinungalingan na mas malalim at mas madilim kaysa sa kamatayan. At ang babaeng pumatay sa kanilang anak ay ang sarili nitong lola, hindi ang sarili nitong ina. Ang katotohanan ay lumabas na, ngunit sa halip na magbigay liwanag, nagdala ito ng isang kadiliman na mas masahol pa, isang kadiliman na nagbabadya na lalamunin silang lahat. Ang mga araw pagkatapos ng madilim na kumpisal ni Victoria ay naging isang malaking bangungot. Ang mansyon ay naging isang silent film ng mga sirang kaluluwa. Si Marco ay halos hindi na lumalabas sa kanyang silid, na ngayoy nagsisilbing kanyang kulungan mula sa isang katotohanang hindi niya matanggap. Tumanggi siyang kausapin si Elara. Tumanggi siyang kausapin si Victoria. Ang ginintuang anak ng mga Del Marco ay naging isang basag na salamin na nagpapakita lamang ng mga pira-pirasong imahe ng kasinungalingan. Si Victoria naman, pagkatapos ng kanyang pag-amin, ay tila nagkaroon ng isang bagong uri ng kapangyarihan. Wala na siyang itinatago. Ang kanyang bawat kilos ay may bigat ng isang taong hindi na natatakot sa anumang bagay. Tinitingnan niya si Elara, hindi na bilang isang banta, kundi bilang isang langaw na maaari niyang patayin anumang oras na gustuhin niya. Si Elara ay nasa isang napakadelikadong posisyon. Alam niyang sa pag-amin ni Victoria ang kanyang buhay ay nasa mas malaking panganib. Ngunit ang pagkasira ni Marco ay nagbigay sa kanya ng isang hindi inaasahang kalayaan. Dahil abala ang lahat sa kani-kanilang mga personal na impyerno, mas malaya siyang nakakagalaw sa loob ng mansyon. Isang hapon, habang si Victoria ay nasa isang meeting kasama ang mga abogado ng kumpanya at si Marco ay nakakulong pa rin sa kanyang silid, tinawagan ni Elara si Manang Lita. Manang, may isa pa po akong katanungan, bulong ni Elara sa telepono. Si Doña Carmen.
ang asawa ng ama ni Marco. Paano po siya namatay? Isang mahabang katahimikan ang sumunod sa kabilang linya. Atake sa puso, ma'am. Sagot ni Manang Lita, ngunit may pag-aalinlangan sa kanyang boses. Ang sabi nila, pero napakabata pa niya at napakalakas. Isang gabi masaya pa siyang nakikipaglaro kay Sir Marco na bata pa. Kinabukasan wala na siya. Ang mga salitang yon ay nagpadala ng yelo sa mga ugat ni Elera. Isa na namang bigla ang pagkamatay, isa na namang aksidente. Manang may lugar po ba sa bahay na si Doña Victoria lang ang pumupunta isang lugar na napakapribado, tanong ni Elara. Muling nag-isip si Manang Lita. Ang kanyang personal na opisina, ma'am, sa tabi ng kanyang silid. Kahit po ako hindi pinapapasok doon. Siya mismo ang naglilinis. Iyon na ang kailangan ni Elara. Kinagabihan hinintay niyang maging abala si Victoria sa isang business call sa kanyang opisina. Dahan-dahan gamit ang isang set ng mga lumang susi na ibinigay sa kanya ni Manang Lita. Sinubukan niyang buksan ang pinto ng opisina ni Doña Carmen, ang silid na hindi binuksan sa loob ng halos 30 taon. Pagkatapos ng ilang pagsubok, isang susi ang gumana. Ang pinto ay bumukas nang may mahinang langit-ngit. Ang silid ay balot sa alikabok at amoy ng nakaraan. Ang lahat ng gamit ay nakatakip ng puting tela. Parang isang time capsule ng isang buhay na biglang pinutol. Ginamit ni Elera ang kanyang phone flashlight at sinimulang maghanap. Tiningnan niya ang mga drawer, ang mga aparador. Ngunit wala siyang makita, kundi mga lumang damit at papeles. Nang malapit na siyang sumuko, napansin niya ang isang bahagi ng sahig na gawa sa kahoy sa ilalim ng kama. Kakaiba ito sa iba. Ginamit niya ang kanyang mga kuko upang iangat ito. Isa itong secret compartment. Sa loob may isang maliit na metal box. Nang buksan niya ito, nakita niya ang isang maliit itim na kwaderno. Hindi ito journal. Ito ay isang ledger. Ang sulat ni kamay ay maliit, metikuloso at walang emosyon. Ito ang sulat kamay ni Victoria. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binabasa ang unang pahina. Pangalan Adriana Morales. Petsa Oktubre 80. Paraan itinulak sa hagdanan. Bersyon na dulas, sa basang sahig dahilan, naging banta sa relasyon ko kay Ricardo Sr. Masyadong naging malapit. Resulta, nakuha ang buong atensyon ni Ricardo Sr. Relasyon ay naging matatag. Napahawak sa pader si Elera para suportahan ang sarili. Ang kanyang paghinga ay halos maputol. Hindi ito isang simpleng listahan. Ito ay isang detalyadong talaan ng mga pagpatay. Binuklat niya ang susunod na pahina. Pangalan, Carmen Del Marco Petsa Abril 88. Paraan lason strychnine, satsap version atake, sa puso dahilan. Nagsimula ng maghinala tungkol sa tunay na pagkatao ni Marco. Nagtanong sa mga doktor tungkol sa kanyang pagiging baog. Masyadong mapanganib. Resulta, ganap na kontrol sa pamilya at kay Marco. Halos masuka si Elera. Ang babaeng itinuring na lola ni Marco ay nilason ng sarili nitong ina. Ang bawat pahina ay naglalaman ng isang bagong multo, isang bagong krimen na isinulat ng may nakakakilabot na detalye. Pangalan, Isabela Reyes Del Marco Petsa, Oktubre 98. Paraan pinlano ang aksidente sa sasakyan. Bersyon pagkawala ng kontrol sa manibela. Dahilan, natuklasan ang mga financial irregularities. Buntis sa isang tagapagmana na hindi ko makokontrol. Resulta, napanatili ang kontrol sa yaman. Nakuha ang life insurance policy ni Isabela. Sunod-sunod ang mga pangalan ang hardinero, ang katulong, at iba pang mga mukhang hindi niya kilala. Lahat ay may dahilan, lahat ay may paraan, lahat ay may resulta. Ito ang Biblia ng isang serial killer, ang blueprint ng isang imperyong itinayo sa mga bangkay. Sa huling pahina may isang entry na mas bago. Ang tinta ay mas matingkad. Pangalan Elara Santiago, Del Marco Sanggol Petsa. Kasalukuyang taon paraan itinulak sa hagdanan.
Version aksidente dahilan, katulad ni Isabela. Naging matanong tungkol sa West Wing. Masyadong matalino, masyadong malakas ang loob. Resulta tagumpay. Ang banta ng bagong tagapagmana ay nawala. Pansamantalang nabigo sa pag-alis sa ina. Kailangan ng bagong plano. Ang mga huling salita, kailangan ng bagong plano, ay nagpadala ng dalisay na takot sa buong katawan ni Elra. Hindi pa tapos si Victoria, siya ang susunod. Gamit ang nanginginig na mga kamay kinuhanan niya ng litrato, ang bawat pahina ng kwaderno, gamit ang kanyang cellphone. Bawat pag-click ng camera ay parang isang putok ng baril sa katahimikan ng silid. Pagkatapos maingat niyang ibinalik ang lahat sa dati, ang kwaderno sa kahon, ang kahon sa sikretong kompartimento, ang takip sa sahig, at ang mga tela sa ibabaw ng mga muebles. Lumabas siya ng silid at ikinandado itong muli na para bang isinasara ang isang puntod. Bumalik siya, sa kanyang silid ang kanyang puso ay dumadagundong. Ipinadala niya ang lahat ng mga larawan sa isang secure na email address na ginawa nila ni David para sa kanilang komunikasyon. Ang subject ebidensya. Game over. Ilang minuto lang tumunog ang kanyang cellphone. Isang text message mula kay David. Diyos ko, Elara, ito na. Ito na ang lahat ng kailangan natin. Huwag kang gagawa ng kahit ano. Huwag kang magpahalata. Pupunta ako dyan bukas ng umaga kasama ang mga awtoridad. Manatili ka lang ligtas hanggang bukas. Huwag mo siyang harapin. Ngunit habang nakaupo si Elara sa dilim, hawak ang kanyang cellphone, alam niya sa kanyang sarili na hindi niya kayang maghintay. Ang galit, ang sakit at ang takot ay nag-uumapaw sa kanya. Ngunit higit sa lahat, may isang bagay pa siyang kailangang gawin. Isang huling bagay bago dumating ang hustisya. Kailangan niyang harapin si Marco. Kailangan niyang malaman ng walang pag-aalinlangan kung ang lalaking minahal niya ay biktima rin o isang halimaw na nagtatago sa likod ng isang maskara. Ang itim na kwaderno ay nagbigay sa kanila ng ebidensya para sa batas. Ngunit para sa puso ni Elara, may isang huling pagsubok pa at ang resulta nito ang siyang tuluyang magdidikta kung ang pag-ibig na minsan niyang naramdaman ay isang magandang panaginip o ang pinakamasaklap na bahagi ng kanyang bangungot. Ang gabi ay malalim na, ngunit para kay Elara ang oras ay tila huminto. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay isang pagbibilang patungo sa isang hindi maiiwasang katapusan. Ang mga larawan mula sa itim na kwaderno ay nakatatak sa kanyang isipan, isang gallery ng kamatayan na ipininta ng babaeng tinawag niyang mama. Kailangan niyang makita si Marco, hindi bukas, hindi sa harap ng mga pulis, ngayon. Tahimik siyang naglakad patungo sa guest room kung saan natutulog si Marco nitong mga nakaraang gabi. Hindi na siya kumatok. Dahan-dahan niyang pinihit ang siradura at pumasok. Ang silid ay madilim, tanging ang liwanag lamang mula sa buwan na tumatagos sa bintana ang nagsisilbing ilaw. Nakita niya si Marco hindi natutulog, kundi nakatayo malapit sa bintana, nakatanaw sa madilim na hardin. Ang kanyang balikat ay nakakrus, isang perpektong imahe ng isang taong nawawala at naguguluhan. Marco, mahinang tawag ni Elara. Lumingon ito. Sa dilim nakita ni Elara ang sakit sa kanyang mga mata, ang mga guhit ng pagod sa kanyang mukha. Elara, hindi ka patulog. Paano ako makakatulog? Sagot niya dahan-dahang lumalapit. Marco, may nalaman ako. Isang bagay na magpapabago sa lahat. Tumingin ito sa kanya, ang kanyang mga mata ay puno ng pagod. Wala nang magpapabago sa lahat, Elara. Huli na ang buhay ko. Lahat ng pinaniwalaan ko, isang kasinungalingan. Hindi pa huli, sabi ni Elara, ang kanyang boses ay puno ng pakiusap. Pwede pa nating itama to. Bukas darating ang mga pulis. Si David. May sapat na kaming ebidensya para ipakulong ang nanay mo. Sa pagbanggit ng mga pulis, isang bahagyang kislap ang lumitaw sa mga mata ni Marco. Ebidensya? Anong ebidensya?
Isang kwaderno, sabi ni Elara. Isang itim na kwaderno kung saan isinulat niya ang lahat. Ang bawat krimen, ang bawat pangalan. Si Isabela, si Doña Carmen. Lahat sila. Nagkaroon ng isang mahabang katahimikan. Si Marco ay nanatiling nakatitig sa kanya, ang kanyang mukha ay hindi mabasa sa dilim. Lumapit pa si Elara, iniabot ang kanyang kamay upang hawakan ang braso nito. Marco, alam kong masakit. Alam kong halos hindi mo makayanan. Pero kailangan nating maging matatag. Kailangan mong tumayo sa panig ng tama. Tulungan mo kaming siguraduhin na makakamit nila ang hustisya. Gawin mo para kay Isabela. Gawin mo para sa ating anak. Nang hawakan niya ang braso ni Marco, nanlamig siya. Hindi dahil sa temperatura ng silid, kundi dahil sa paninigas ng mga kalamnan nito. Dahan-dahan ibinaba ni Marco ang kanyang tingin sa kamay ni Elara at pagkatapos ay muli sa kanyang mukha. At sa sandaling iyon, sa liwanag ng buwan, nakita ni Elara ang pagbabago. Ang sakit at pagkalito sa mga mata ni Marco ay dahan-dahang nawala na parang isang ulap na humawi. At ang lumitaw sa likod nito ay isang bagay na mas masahol pa. Isang bagay na mas malamig, mas kalkulado, at mas nakakakilabot. Isang dahan-dahan, halos hindi mahahalata na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang itim na kwaderno, bulong niya ang kanyang boses, ay biglang naging iba, mas malalim, mas mapanganib. Napakatanga naman niya. Ilang beses ko nang sinabi sa kanya na sunugin na ang bagay na yon. Napaatras si Elara, binawi ang kanyang kamay na para siyang napaso. Ang dugo sa kanyang mga ugat ay tila naging yelo. Ano? Ano ang sinabi mo? Ang Marco na naguguluhan ay tuluyan ng naglaho. Ang nakatayo sa harap niya ngayon ay isang estranghero. Isang estrangherong may mukha ng lalaking minahal niya. Sabi ko, pag-uulit ni Marco, ang kanyang boses ay kalmado na ngayon, na lalong nakadagdag sa pangingilabot. Napakatanga talaga ng nanay ko. Kung minsan, masyadong sentimental. Gusto niyang itago ang kanyang mga tagumpay. Sinabi ko sa kanya na ang tunay na tagumpay ay ang hindi pag-iwan ng anumang bakas. Ikaw. Bulong ni Elara ang mga salita ay hirap lumabas sa kanyang lalamunan. Alam mo ang lahat ng ito. Isang tawa ang kumawala kay Marco, isang tawa na hindi umabot sa kanyang mga mata. Isang tawa na walang kagalakan, tanging pangungutya. Alam ko, mahal kong Elara, kulang ang salitang alam ko. Hindi lang ako basta manonood sa kanyang mga ginagawa. Ako ang kanyang direktor. Ang mundo ni Elara ay gumuho sa pangalawang pagkakataon at sa pagkakataong ito, mas masakit, mas brutal. Si Isabela, patuloy ni Marco, naglalakad-lakad sa silid na para bang isang aktor sa entablado. Naging problema siya. Masyadong matalino para sa kanyang sariling kapakanan. Kaya ginamit ko siya. Ako ang naglagay ng mga dokumento kung saan niya aksidenteng matatagpuan. Ako ang nagtanim ng mga pagdududa sa kanyang isipan. Ako ang gumabay sa kanya patungo sa katotohanan na siyang pumatay sa kanya. At ng gabi ng kanyang aksidente, sino sa tingin mo ang tumawag sa kanya at nagsabing kailangan nilang magkita sa Tagaytay para ayusin ang lahat? Napahawak si Elara sa isang silya para hindi matumba. Ang lalaking umiyak sa kanya dahil sa pagkamatay ng unang asawa ay siya palang may pakana ng lahat. Bakit, tanong ni Elara, ang kanyang boses ay isang hikbi? Bakit, Marco? Dahil nababagot na ako sa kanya simpleng sagot nito. At ayokong maging ama. Hindi pa. Masyadong maraming responsibilidad. At ang bata, hahati sa mana. Ang kapatid mo na alaala ni Elara, ang isa pang multo. Ang kapatid mo sa ama. Nagkibit balikat si Marco. Isang bastarda, isang problema sa hinaharap. Ako mismo ang nag-isip ng larong yon sa hagdanan. Bata pa ako noon, pero matalino na.
Naintindihan agad ni Mama ang ginawa ko. Simula noon naging magkasosyo na kami. Lumapit siya kay Elera, ang kanyang mga mata ay walang anumang emosyon. At ikaw, mahal ko. Ikaw ang perpektong kasunod. Maganda, matalino, pero galing sa probinsya. Madaling mahalin, madaling manipulahin. Ikaw ang perpektong palamuti sa aking braso, ang perpektong ina para sa isang tagapagmana. Kapag handa na ako, pero nabuntis ako ng mas maaga pagtatapos ni Elara, sa kwento ang kanyang boses ay patay na. Nabuntis ka ng mas maaga pagsang-ayon nito at nagsimula kang magtanong tungkol sa West Wing. Sinira mo ang plano, kaya kailangan mong magkaroon ng isang aksidente. Tinitigan niya ang tiyan ni Elara. Sayang lang at nadamay ang bata. Pero mas mabuti na rin siguro yon. Isang problema na lang ang kailangan kong solusyonan. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pag-ibig na naramdaman ni Elara para kay Marco ay naging abo. At mula sa abo na iyon, isang matinding galit ang isinilang. Isang galit na nagbigay sa kanya ng lakas. Hayop ka, sabi niya, ang kanyang boses ay matigas na ngayon. Mas masahol ka pa sa kanya. Siya ginawa niya ang lahat dahil sa isang baluktot na pagmamahal para sa'yo. Ikaw, ginawa mo ang lahat para sa iyong sarili. Itinaas ni Marco ang kanyang kamay at marahang hinaplos ang pisngi ni Elara, isang kilos na dati nagpapakilig sa kanya, ngunit ngayon nagdudulot ng pandidiri. Natuto lang ako mula sa pinakamagaling bulong niya. At ngayon, dahil sa katangahan mong magtiwala, kailangan kong tapusin ang trabaho. Mabilis na kinuha ni Marco ang cellphone ni Elara mula sa bulsa ng kanyang robe. Nakita niya ang text message ni David. Bukas ng umaga, basa niya ng malakas. Mukhang kailangan nating bilisan ang mga bagay-bagay. Bago pa man makasigaw si Elara, isang kamay ang marahas na tumakip sa kanyang bibig. Ang isa pa ay mahigpit na pumulupot sa kanyang baywang. Hinihila siya palabas ng silid. Wala nang natirang pag-ibig, wala nang natirang lungkot. Ang tanging natitira ay ang malupit at malamig na katotohanan. Ang demonyo ay hindi lamang ang ina. Ang pinakamalaking demonyo ay ang lalaking natutulog sa kanyang tabi, ang lalaking tinawag niyang mahal. Ang maskara ay tuluyan ng bumagsak at sa ilalim nito ay isang bangin ng kadiliman na handa siyang lamunin ng buo. Hinigit ni Marco si Elara, palabas ng silid. Ang kanyang pagkakahawak ay parang bakal sa braso nito. Ang bawat hibla ng pagkatao ni Elara ay sumisigaw na lumaban, ngunit ang lakas niya ay walang panama sa brutal na determinasyon ni Marco. Dinala siya nito pababa sa grand staircase, ang mismong lugar ng kanyang trahedya, at patungo sa malawak na sala. Doon sa gitna ng silid, nakatayo si Doña Victoria. Nakabihis na siya na para bang may inaasahang bisita. Nang makita niya si Elara, na hawak ni Marco isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Magaling anak," sabi niya. "Alam kong maaasahan ka." May dala siyang ebidensya, ma, sabi ni Marco. Ang boses ay kalmado. Ang kwaderno. At tumawag na siya ng mga pulis. Darating sila bukas ng umaga. Hindi man lang nagpakita ng pagkagulat si Victoria. Tumango lamang siya. Kung gayon, wala na tayong oras. Bumaling siya kay Elara, ang kanyang mga mata ay walang anumang emosyon. Sayang ka, Elara. Sa lahat ng mga babae, ikaw ang pinakamalapit sa pagiging perpekto. Matalino, maganda. Ngunit katulad nilang lahat, masyado kang naging mausisa. Hindi kayo magtatagumpay. Sabi ni Elara, ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit puno ng tapang. Darating sila. Malalaman ng lahat ang ginawa ninyo. Isang tawa ang kumawala kay Victoria. Malalaman nila ang gusto kong malaman nila. Isang kahabag-habag na trahedya, isang sunog, ang mag-inang Del Marco at ang minamahal na manugang sabay-sabay na nasawi. Isang napakalungkot na pagtatapos sa isang marangal na pamilya.
Sa sandaling iyon naamoy ni Elara ang isang bagay, ang amoy ng gasolina. Iginala niya ang kanyang mga mata sa paligid. Ang mga mamahaling kurtina, ang mga antigong sofa, ang mga Persian carpet lahat ay may madidilim na mantsa ng likido. Ang buong mansyon ay inihanda na para maging isang malaking funeral pyre. Nababaliw na kayo, bulong ni Elara. Hindi ito kabaliwan, sagot ni Marco, hinihigpitan ang hawak sa kanya. Ito ay paglilinis. Kung hindi namin mapapanatili ang legasya ng mga Del Marco, sisiguraduhin naming walang sino man ang makakakuha nito. Walang ebidensya, walang testigo, tanging abo lamang. Bigla isang malakas na tunog ang bumasag sa katahimikan. Ang tunog ng nababasag na salamin mula sa likurang bahagi ng bahay. Huli na kayo, isang boses ang umalingaw-ngaw mula sa pasilyo. Mula sa dilim lumabas si David Reyes, may hawak na bakal na tubo. Sa likod niya nanginginig, ngunit determinado ay si Manang Lita. Bitiwan niyo siya, utos ni David, ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa galit. Attorney Reyes, sabi ni Marco, nang may pang-asar ng ngiti. Sumama ka pa pala sa party at kasama mo pa ang tapat na alipin. Isang napakagandang reunion. Tumawag ako kay Attorney David nang marinig ko kayong nag-uusap kanina. Ma'am Elara, sabi ni Manang Lita, ang kanyang boses ay matatag. Alam kong may gagawin silang masama. Isang malaking pagkakamali. Lita, sabi ni Victoria, ang kanyang boses ay puno ng lason. Pagkatapos ng 25 taon, ngayon mo pa naisipang maging isang bayani. Hindi ito kabayanihan, Doña Victoria, sagot ni Lita. Ito ay katarungan. Sa isang mabilis na kilos, bumunot si Victoria ng isang lighter mula sa kanyang bulsa. Kung katarungan ang hanap ninyo, hahayaan ko kayong lahat na mahanap ito sa impyerno. At sa isang iglap, sinindihan niya ang isang kurtinang babad sa gasolina. Ang apoy ay mabilis na kumalat, na parang isang gutom na halimaw na nilalamon ang lahat sa kanyang daraanan. Ang sala ay biglang nagliwanag sa isang nakakatakot na kulay kahel. Ang init ay bigla at matindi. Nagsimulang tumunog ang mga smoke detector sa buong mansyon, isang nakakabinging sirena na nagsisilbing musika sa kanilang pagtatapos. Sa gitna ng kaguluhan, tinulak ni Marco si Elara papunta kay Victoria at sumugod kay David. Nagpang-abot ang dalawang lalaki, isang labanan ng lakas at desperasyon. Elara, takbo, sigaw ni David habang nakikipagbuno kay Marco. Ngunit hinablot ni Victoria ang buhok ni Elara. Walang aalis, sigaw niya, ang kanyang mukha ay nababalot na sa kabaliwan, ang kanyang mga mata ay sumasalamin sa naglalagablab na apoy. Sa puntong yon, si Manang Lita ay gumawa ng isang bagay na hindi inaasahan. Kinuha niya ang isang mabigat na plorerang porselana mula sa isang mesa at buong lakas na ipinalo sa likod ng ulo ni Victoria. Bumagsak si Victoria na wala ng malay, binitawan si Elara. Ngunit si Marco, nang makita ang pagbagsak ng kanyang ina, ay umungol na parang isang sugatang hayop. Itinulak niya si David ng buong lakas na naging dahilan upang tumama ito sa isang estante at mawalan ng balanse. Humarap si Marco kay Elara, ang kanyang mukha ay puno ng galit na hindi na para sa isang tao. Ikaw ang may kasalanan ng lahat ng ito. Sumugod siya kay Elara, ngunit bago pa man niya ito maabot, humarang si Manang Lita sa pagitan nila. Hindi mo na siya sasaktan, sigaw ng matanda. Itinulak ni Marco si Manang Lita nang walang anumang pag-aalinlangan. Ang matanda ay bumagsak sa sahig, ang kanyang ulo ay tumama sa gilid ng isang mesang kape. Hindi na siya gumalaw. Manang sigaw ni Elara, ang kanyang puso ay nadurog. Ang sandaling iyon ng pagkagambala ang siyang nagbigay ng pagkakataon kay David. Mabilis siyang tumayo at sinunggaban si Marco mula sa likod. Elara, umalis ka na, muling sigaw niya. Ngunit hindi umalis si Elara. Sa gitna ng apoy, usok at kamatayan, kinuha niya ang isang piraso ng nabasag na plorera
Tumakbo siya patungo sa nag-aaway na mga lalaki. Habang hawak ni David si Marco, tumingin si Marco kay Elara at sa huling pagkakataon, nakita ni Elara ang mukha ng halimaw na minsan niyang minahal. At sa mukhang iyon, may nakita siyang tagumpay. Kahit mamatay ako, sabi ni Marco, habang sinasakal si David, mamatay ka rin. Walang makakalabas dito ng buhay. Ngunit bago pa man niya matapos ang kanyang salita, sumigaw si Elara at buong tapang na isinaksak ang matulis na piraso ng porselana sa tagiliran ni Marco. Bumitiw si Marco kay David, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat, nakatingin sa dugo na nagsimulang dumaloy mula sa kanyang tagiliran. Napaluhod siya, humaharap kay Elara. Ikaw, bulong niya bago tuluyang bumagsak sa sahig. Ang katahimikan na sumunod ay nakakabingi. Ang tanging maririnig na lamang ay ang paglagablab ng apoy at ang tunog ng mga sirena na papalapit na sa wakas. Tinulungan ni David si Elara na tumayo. Magkasama, kinaladkad nila ang walang malay na katawan ni Victoria palayo sa apoy. Binalikan nila si Manang Lita, ngunit huli na ang lahat. Ang tapat na kasambahay ay binawian na ng buhay isang huling biktima ng kalupitan ng mga Del Marco. Habang ang mga bumbero at pulis ay sumisugod sa nagliliyab na mansyon sina Elara at David ay nakatayo sa hardin na babalot sa abo at usok. Pinanood nila ang pagbagsak ng mansyon ng mga lihim. Ang bawat bumabagsak na bahagi nito ay isang simbolo ng pagwawakas ng isang madugong dinastiya. Ang apoy ay tumupok sa mga kasinungalingan, sa mga krimen sa mga multo ng nakaraan. Ngunit alam ni Elara na ang mga abo nito ay mananatili sa kanya magpakailanman. Ang katotohanan ay lumabas na, ngunit ang halaga nito ay napakataas, isang halaga na babayaran niya sa buong buhay niya. Ang sumunod na taon ay naging isang mahabang paglilitis, hindi lamang sa korte, kundi sa loob din ng puso at isipan ni Elara. Ang Del Marco murders, gaya ng pagbansag dito ng media, ay naging pinakamalaking kaso sa kasaysayan ng modernong Pilipinas. Bawat detalye, bawat revelasyon ay inilantad sa publiko na parang isang telenobelang mas masahol pa sa katang-isip. Si Doña Victoria Del Marco, na himalang nakaligtas sa sunog na may minor burns lamang, ay hinarap ang korte nang may parehong malamig na pagmamataas na ipinakita niya sa buong buhay niya. Hindi siya kailanman nagsisi. Sa kanyang testimonya, iginiit niyang lahat ng kanyang ginawa ay para sa kapakanan ng kanyang anak at sa pagpapanatili ng kanilang legasiya. Ang kanyang kawalan ng emosyon ay mas nakakakilabot pa kaysa sa anumang sigaw ng kabaliwan. Si Marco Del Marco ay namatay sa ospital 2 araw pagkatapos ng sunog dahil sa mga komplikasyon mula sa kanyang sugat at smoke inhalation. Namatay siyang isang kontrabida sa mata ng buong bansa, ang ginintuang anak na naging isang demonyo. Hindi kailanman nalaman ng publiko ang huling sandali ng kabayanihan ni Elara. Sa opisyal na ulat ang kanyang pagkamatay ay idineklara bilang resulta ng sunog. Para kay Elara iyon ay sapat na. Ang testimonya ni Elara kasama ang mga larawan mula sa itim na kwaderno at ang salaysay ni David Reyes ang naging pinakamatibay na ebidensya. Sa loob ng 3 araw, buong tapang niyang isinalaysay ang lahat sa harap ng korte mula sa kanyang pagkahulog sa hagdanan sa pagtuklas sa mga lihim hanggang sa huling gabi ng apoy at katotohanan. Hindi siya umiyak. Ang kanyang mga luha ay matagal nang naubos. Ang kanyang boses ay kalmado, isang testamento ng isang babaeng dumaan sa impyerno at nakalabas na buo. Ang hatol ay mabilis at walang pag-aalinlangan. Si Victoria Del Marco ay napatunayang guilty sa 11 kaso ng pagpatay at maraming iba pang krimen. Ang kanyang sentensya habang buhay na pagkabilanggo, walang posibilidad ng parol. Nang basahin ang hatol, tiningnan niya si Elara. Sa huling pagkakataon, ang kanyang mga mata ay puno pa rin ng pagkasuklam.
Isang huling titig na hindi na natinag si Elara. Ang libing ni Manang Lita ay naging isang tahimik at marangal na seremonya. Dinaluhan ito ni Elara at David at ng iilang natitirang kamag-anak ng matanda. Siya ay inilibing bilang isang bayani, isang ordinaryong babae na nagpakita ng hindi pangkaraniwang tapang sa harap ng kasamaan. Ang kanyang pagkamatay ang pinakamasakit na sugat sa puso ni Elara. 1 taon pagkatapos ng hatol, nakatayo si Elara sa harap ng isang bakanteng lote sa Acacia Estates. Wala nang natira sa mansyon ng mga Del Marco, kundi isang malawak na lupain na tinubuan na ng damo. Ang lahat ng abo at mga guho ay inalis na para bang sinusubukang burahin ang isang masamang panaginip. Ang buong yaman ng mga Del Marco na walang tagapagmana ay napunta sa gobyerno. Handa ka na ba, tanong ni David na tahimik na nakatayo sa kanyang tabi? Sa loob ng 1 taon, si David ang naging kanyang sandalan. Ang kanilang pinagsamahan na isinilang sa trahedya ay naging isang malalim na pagkakaibigan. Tumango si Elara. Oo, tinalikuran niya ang lupain na minsan ay naging kanyang tahanan at bilangguan. Hindi na siya lumingon pa. Makalipas ang ilang buwan, ibinenta ni Elara ang lahat ng kanyang ari-arian sa Maynila at bumalik sa Cebu. Bumalik siya sa dagat, sa init ng araw, sa mas simpleng buhay na kanyang kinalakhan. Ang ingay at karangyaan ng Maynila ay pinalitan niya ng tunog ng mga alon at ng katahimikan. Itinatag niya ang Lita and Isabella Foundation, isang organisasyon na nagbibigay ng legal at financial na tulong sa mga babaeng biktima ng karahasan sa tahanan. Ginamit niya ang kanyang bahagi sa settlement mula sa Del Marco Estate upang pondohan ito. Ngunit ang pinakamalaki niyang proyekto ay personal. Ginamit niya ang kanyang talento bilang arkitekto para magdisenyo ng isang maliit na community center malapit sa dalampasigan, isang lugar kung saan maaaring mag-aral ang mga bata at matuto ng sining ang mga kababaihan. Ang pangalan ng gusali, ang Bahay Pag-asa ni Gabriel, ipinangalan niya ito sa kanyang anak. Isang maaliwalas na hapon, 5 taon, pagkatapos ng sunog, nakatayo si Elara sa veranda ng community center, pinapanood ang mga batang naghahabulan sa dalampasigan. Sa edad na 32 ang kanyang mukha ay may mga bakas na ng karanasan, ngunit ang kanyang mga mata ay muling nagkaroon ng kislap, ang kislap ng kapayapaan. May isang maliit na batang babae, mga 6 na taong gulang, na lumapit sa kanya, may hawak na isang seashell. Ate Elara, para po sa inyo. Ngumiti si Elara at kinuha ang kabibe. Salamat, Maya. Napakaganda. Magdidisenyo po ako ng mga bahay na kasing ganda ninyo paglaki ko, sabi ng bata. Hinaplos ni Elara ang buhok ng bata. Mas maganda pa ang ididisenyo mo, sigurado ako. Habang papalubog ang araw, pininta nito ang kalangitan ng kulay kahel at rosas, mga kulay na dati ay nagpapaalala sa kanya ng apoy, ngunit ngayoy simbolo na ng pag-asa. Hindi na siya si Elara Santiago del Marco, ang babaeng nakatira sa isang ginintuang hawla. Hindi na siya ang biktimang naghahanap ng hustisya. Siya si Elara, isang arkitekto, isang kaibigan, isang tagapagtayo. Nawala sa kanya ang lahat, ang kanyang anak, ang kanyang asawa, ang kanyang mga pangarap. Ngunit mula sa mga abo ng kanyang kahapon, natagpuan niya ang isang bagay na mas mahalaga, ang kanyang sarili. Itinayo niya ang kanyang buhay muli, hindi sa pundasyon ng kasinungalingan at yaman, kundi sa pundasyon ng katotohanan, lakas at pag-asa. Mula sa beranda tanaw niya ang malawak na karagatan. Ang bawat alon na humahampas sa dalampasigan ay tila isang bulong, isang paalala na kahit gaano kadilim ang gabi, palaging may bukang liwayway na naghihintay. At para kay Elara ang kanyang bukang liwayway ay sa wakas ay dumating na.